Pero sa lahat ng karne, baka ang madalas gawing steak. Ang presyo ng steak na baka depende sa klase ng karne nito, sa kapal ng hiwa at syempre kung saang bansa ito nanggaling. Sa Pasay City, matatagpuan ang isang branch ng sikat na steakhouse na unang sumikat sa Amerika. Napaka-excited ko kasi nandito ako ngayon sa isa sa pinakasikat na steakhouse, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang Wolfgang Steakhouse. Yung Wolfgang Steakhouse, ito ay pinasimulan ni Wolfgang Wiener. Icon na talaga siya sa Amerika. Nagsimula siya ng kanyang steakhouse sa New York City noong 2004, if I'm not mistaken. Tapos ngayon, 26 na ang branches ng Wolfgang sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, ang swerte ko kasi mapapasok natin yung kusina ng Wolfgang Steakhouse. Yee! Exciting! Hi, Chef! Guys, the executive chef ng Wolfgang Steakhouse. Hi. Chef Chris, hello po. It's an honor. Hi. You're welcome. You're very welcome here. Sir, pwede niyo bang sabihin yung secret sa amin dyan? Pwede, ngayon na papakita ko pa sa inyo. Hindi nga, talaga? Oo. Ang steak na niluluto nila rito ay dry-aged Black Angus steak na nanggaling pa sa Amerika. Sa proseso ng dry aging, iniimbak ang karne sa isang tuyong imbakan ng ilang linggo o buwan. Ito ay para maging mas malambot ang karne at para mas sumarap ang lasa nito. Ang laki! Yeah. Ito yung ano namin. Okay. Yung tinatawag na porterhouse. Wow! Ang kapal! Yeah. Usually, yung mga Pinoy natatakot kapag makapal kasi sabi, ay baka makunat yan. Yeah. Hindi. Dahil? Prime it. Yeah. Top of the line. Well, so from here, prepare ko kayo ng porterhouse tsaka ribeye. Ano ang sikreto ng Wolfgangs? Wala, salt lang. Salt. Walang mga herbs, Wala. ganyan. Wala? Nothing. Asin lang talaga. Asin. Eh bakit po? Ba't asin lang? Siyempre, we don't want to hide the flavor of the meat. It's a Black Angus prime, top of the line. Then we age it. Why spoil it, di ba? Ngayon, nalagay ko dito. Watch out. Ano po ito? Ito ang steakhouse broiler. Infrared. Okay, So it produces like 1,600 degrees. Hold it like that. Yeah. Tapos, gano'ng katagal po yun doon? Ano yan, mga 1 minute per side. Yung porterhouse, hindi. Yun na yun. Yun na yun. Medium rare is warm on the inside, pero sweet sa labas. Ah, that's perfect! Hihiwain natin to. Tapos plato natin. Lambot ah! Without any effort, di ba? Oo! Kayo wag alala, hindi pa luluto. Nalagay natin doon. Okay. Nalagay ko doon. Nalagay ko doon. Ngayon natin tinatawag na filler. Ito, i-rest ko na to. Excuse me. Ano pong ibig sabihin ng nire-rest? Nire-rest natin yan pagkalabas dito. Oo. Naluluto pa yan eh. Ha? Kahit Yes. wala na sa apoy, naluluto pa? Residual heat. Tama. Ay, ano po yun? Clarified butter. So, babalik ko lang konti dyan. Tapos, babagsak ko lang doon. Balik ko. Oh my gosh! Ah! Okay na! Ang ganda niya! Yeah. Ang ganda niya! Oh my gosh! Finalize it.
There you go. Wow. So, medium rare porterhouse. Alright, let's dig in. So ito yung porterhouse, medium rare na porterhouse. So nakikita nyo pink pa siya inside, pero ang ganda ng crusting niya dito sa labas. May lutong siya ng kaunti. So tikman na natin. Ay, alam kong malambot kasi hindi kailangan matalas yung kutsilyo. Ang sarap naman ito. As in, lasang-lasa mo yung karne. May lutong siya sa labas, tapos pag kagat mo sa loob, super duper lambot. Tapos yung seasoning niya talagang yung alat lang at saka butter yung malalasahan mo. Tapos yung talagang purong-purong karne. Ang sarap! Panalo naman to. Ano ba yan? Tikman natin yung rib eye. Actually, ito ang pinaka-paborito kong bahagi ng karne. Kasi gusto ko yung may taba. Tapos gusto ko yung may marbling. So ito, tikman na natin. I love it. It just really melts in your mouth. Ang sarap naman ito, hindi kailangan ng anumang sauce. Lasang-lasa mo talaga yung karne. Siguro yung iba sa inyo magtataka kasi sabi, bakit pink? Actually, yun talaga yung pinili ko. Ang gusto ko kasi sa steak, yung lutong-luto siya sa labas, pero yung loob niya medyo pinkish pa yung color. Hindi po ito hilaw. Kasi wala namang dugo. Pinkish lang siya. Doneness ang tawag sa lambot o tigas ng pagkakaluto ng steak. Medium rare ang tawag kapag luto na ang steak pero medyo kulay pink pa ang loob nito. Isa ito sa pinakapopular na doneness ng steak sa buong mundo dahil sa lambot nito. Pero karamihan ng mga Pilipino natatakot o nag-aalangan kumain ng medium rare na steak sa pag-aakalang hilaw pa ang karne nito at dumudugo pa. Pero paglilinaw dyan mga kapuso, yung pula po na nakita nyo ay tinatawag na myoglobin or yung protein na nagdadala ng oxygen, no, sa blood ng karne or blood din natin, no. So hindi po talaga siya dugo. Kung aamuyin mo rin ito, yung pula na to, hindi po siya malansa or maanggo na parang dugo. Juice po ito ng karne na lumalabas. So wag po tayo matatakot sa mapula-pula ng konti. So hindi siya delikadong kainin kasi magiging delikado lang naman ang pagkain kapag ito ay pinatagal na nakabuyang-yang. Ang steak po kinakain ideally, pagkaluto, pakain.